May mali, hindi sa paraang malabo at mahirap matukoy. Parang pinapanood mo ang isang kwento sa totoong oras at may kakaiba. 6 na linggo na ang nakalilipas ay si Bin Alexandra Iyala ay nasa pinakamataas na ranggo sa buong mundo, ang ika-29. Para sa isang 20 taong gulang mula sa ang Pilipinas na lumaking nagpupursige sa junior ranks, ang numerong iyon ang kumakatawan sa lahat. Hindi lang ito basta ranggo, ito ay patunay. Patunay na kabilang siya, patunay na totoo ang talento, na nagbunga ang pagsisikap, na ang landas ay nakaturo sa isang tunay na espesyal. At pagkatapos, halos kasing tahimik ng kanyang pag-akyat, nawala ang kanyang pangalan sa draw ng torneo. Walang pahayag, walang paliwanag, walang press conference. Wala na. At kung mahilig ka sa tennis, alam mong ang ganitong katahimikan ay hindi nakakapagpakalma ng kahit ano. Binubuksan nito ang lahat. Hindi lang basta manlalaro ng tennis si Alex Eala. Hindi talaga siya naging ganito. Hindi sa paraang karaniwang ginagamit ang katagang iyan. Mula nang manalo siya ng Junior Grand Slams, may dala siyang mas mabigat pa sa bag ng raketa sa bawat court na kanyang lalakaran. Bit-bit niya ang bigat ng pag-asa ng isang buong bansa. Ang Pilipinas ay walang malalim na linya ng mga profesional na kampiyon sa tennis. Walang maalamat na tradisyon sa clay court. Walang mga pangalan sa Hall of Fame na kinakanta ng mga bata kapag lumalaki. Ang mayroon ang Pilipinas ay si Alex. At binago nito ang lahat tungkol sa kung paano mo kailangang intindihin ang kanyang kwento. Dahil ang bawat desisyon na ginagawa niya, bawat laban na kanyang nilalaro, bawat torneyong kanyang sinasalihan o inaalisan ay umalingaw-ngaw ng higit pa sa kanyang sariling karera. Ang kanyang mga tagahanga ay hindi lamang tapat. Sila ay emosyonal na nakatuon sa paraang tunay na bihira sa sport na ito. Kaya kapag nawala siya mula sa isang tabla ng walang salita, ang katahimikang iyan ay naiiba. Hindi lamang ito nakakapukaw ng kilay sa mga bilog ng tennis. Nagpapadala ito ng alon-alon sa buong rehiyon para maunawaan kung bakit nakakagulat ang pag-atras ng Madrid. Kailangan mong balikan ang kanyang kinalalagyan, ilang buwan pa lamang ang nakalilipas dahil halos mahirap paniwalaan ang pagkakaiba. Sa Nome Dubai, ipinakita ni Alex Eala ang maaaring pinakamagandang performance sa kanyang profesional na karera. Pumasok siya sa court laban sa isang top 10 seed, isang manlalarong kabilang sa pinakamahusay sa mundo. At hindi lang siya basta makipagkumpetensya. Dinaig niya ito sa straight sets. Malinis, kalmado, at mahusay sa taktika na tennis na naiwan sa mga komentarista na tunay na naghahanap ng tamang mga salita. Hindi ito isang biglaang pagkatalo kung saan ang paborito ay nagkaroon ng masamang araw at ang underdog ay nakalusot. Ito ay si Alex, na naglalaro sa antas kung saan mukhang kontrolado niya ang laro. Matalas ang pagpili ng mga tira. Tumpak ang mga galaw ng paa. Ang mental na kahinahunan, ang hindi mahahalagang bagay na naghihiwalay sa magagaling na manlalaro mula sa mga magagaling ay kitang-kita. Napansin ito ng mga tao sa mundo ng tennis. Hindi sa magalang at sa pilitan na paraan. Sinimulan ng mga analyst na muling i-calibrate ang kanilang mga projection. Sinimulan ng mga kalaban na panoorin ng mas maingat ang kanyang mga laban. Pinilit ng Dubai ang WTA circuit na i-update ang mental model nito kung sino talaga si Alex Eala. At hindi siya tumigil doon. Sa susunod niyang laban, hinarap niya ang isang taong nasa 7-match winning streak at walang kahit isang set na natalo. Yung tipong momentum na nakakakaba kahit ang mga batikang profesional. Natalo rin siya ni Alex. Pagkatapos ay dumating si Coco Gauff, world number down drawing. Ang scoreline, 6-0, 6-2 padan, ay mukhang brutal sa papel. Pero narito ang bagay sa laban na iyon na nawawala kapag tinitingnan lang ng mga tao ang mga numero. Si Gauff ay isa sa mga pinaka-dominanteng manlalaro sa tour sa halos 2 taon. Ang pagkatalo sa world number sote ay nantriyen
ay hindi isang referendum kung saan patungo si Anan Alex. Ito ay isang data point, isang kapakipakinabang na punto. May mga bagay kang matututunan tungkol sa iyong laro kapag hinarap mo ang isang taong nasa ganoong antas. Mga bagay na hindi mo matututunan sa ibang paraan. At ayon sa lahat ng ulat, si Analexta ay umalis sa laban na iyon na may impormasyon, hindi pagkatalo. Pataas pa rin ang direksyon, nabubuo pa rin ang kumpiyansa. Pagkatapos ay dumating ang Miami. At ang Miami ay naging komplikado dahil sa mga kadahilanang higit pa sa nangyari sa court. Noong nakaraang taon, si Alex ay nagkaroon ng isa sa mga pambihirang paligsahan na nagpapabago sa kung paano tumutunog ang iyong pangalan sa sport. Pagtalo sa mga nangungunang kalaban ng sunod-sunod, pag-abot sa semifinals, pag-anunsyo ng sarili sa isa sa mga pinakamalaking yugto sa women's tennis. Ang ganitong uri ng takbo ay nagbabago kung paano ka iniisip ng tour. Ngunit lumilikha rin ito ng isang bagay na mahirap. Mga puntos na dapat ipagtanggol. Kapag mayroon kang malaking resulta sa isang taon, sa susunod na taon, kailangan mo itong ulitin kahit papaano para manatili sa kung nasaan ka. Hindi ka naglalaro para makakuha ng lugar. Naglalaro ka para mapanatili ito. Nang hindi na ulit ni Jan Alexand ang semifinal run na iyon noong at Tau 26 ang mga kahihinatnan ng Rango ay agaran at matalim. Mula sa pagpapalakas ng kanyang momentum ay bigla siyang kailangang makabawi mula sa isang pagbaba na hindi niya inaasahan sa ganitong antas. Iyon ay isang psikolohikal na bigat na mahirap ilarawan kung hindi ka pa napunta sa isang kapaligirang puno ng pressure at kompetisyon. Hindi lang ito tungkol sa pagbabago ng mga numero. Ito ay tungkol sa muling pagsusulat ng iyong kwento sa totoong oras, sa publiko, sa ilalim ng isang spotlight na hindi namamatay. Dinala niya ang lahat ng iyon ng direkta sa panahon ng Clay. Ang Stuttgart ang kanyang unang pagsubok sa red dirt at hindi ito nangyari sa paraang kailangan niya. Si Leylah Fernandez, isang agresibo at bihasang kakumpetensya sa clay court, ay kinontrol ang laban mula pa sa unang laro. Ito ay mabilis, one-sided at ang uri ng pagkatalo na nagtatanong ng mas mahirap na mga katanungan. Dahil ang clay ay ibang hayop, inilalantad nito ang mga bagay-bagay. Ang mas mahahabang rally ay nangangailangan ng ibang uri ng pisikal at mental na tibay. Ang mga kinakailangan sa footwork ay mas tumpak at mas masakit. Ang isang manlalaro na mukhang maayos at malakas sa hard court ay maaaring biglang magmukhang medyo wala sa balanse sa clay. Si Alex ay palaging nasa kanyang pinakamahusay sa hard courts. Ang kanyang mga flat ground stroke, ang bilis na nalilikha niya mula sa baseline, ang paraan ng pagdidikta niya ng mga puntos kapag nasa ritmo siya, lahat ng ito ay maganda ang pagkakasalin sa matigas na ibabaw. Hinihiling sa kanya ni Clay na maging matiyaga sa ibang paraan, na bumuo ng mga puntos sa ibang paraan, na magtiwala sa isang proseso na hindi palaging nagbubunga ng agarang resulta na ibinibigay sa kanya ng kanyang hard court game. Totoo ang kurba ng pagkatuto at ang Arand Stuttgarto ay isang paalala na ito ay patuloy pa ring ginagawa. Ang inaasahan at malusog na tugon sa pag-unlad ay ang patuloy na pag-unlad. Kunin ang pagkatalo sa Stuttgart. Bilang impormasyon, gumawa ng mga pagsasaayos at mong tumayo sa Madrid Clay na may dalang patunay. Ganito dapat ang takbo ng kwento. Sa halip, nawala ang kanyang pangalan sa draw sa Madrid Night. Walang paliwanag, walang update sa pinsala, walang pasasalamat sa torneo, isang bagay na halos palaging inilalabas ng mga manlalaro kahit na sila ay umaatras para sa maliliit na dahilan. Wala. Sa isang profesional na e-sport kung saan ang komunikasyon ay halos naging reflexively pulido, kung saan kahit ang mga regular na pagliban ay may kasamang maingat na mga pahayag, ang ganitong uri ng aganap na katahimikan ay sarili nitong uri ng pahayag.
Pinipilit nito ang lahat ng nagbibigay pansin na simula ng pagpuno sa mga patlang. At ang haka-haka ay bihirang maging mabait. Iilan lamang talaga ang mga paliwanag na lohikal ang kahulugan dito. Ang una at pinakadiretso ay pisikal. Ang tennis sa pinakamataas na antas ay lubhang mahirap sa katawan. Ang stretch na pinagdaanan ni Alex kung Dubai, Indian Wells, Miami, Stuttgart ay hindi magaan na trabaho. Ito ay magkasunod na high-intensity na kapaligiran kung saan ang paglalakbay pa lamang ay nakakapagod na sa karamihan ng mga tao, lalo na ang aktwal na pakikipagkumpetensya. Ang clay, bukod pa sa lahat ng naipon na pisikal na stress, ang pinakamahirap na surface sa sport. Ang mas mahahabang puntos ay nangangahulugan ng mas maraming lateral movement, mas maraming sliding, mas maraming load sa mga tuhod, balakang at bukong-bukong. Ang isang bagay na kayang pamahalaan sa 20% yan sa hard court ay maaaring maging tunay na mapanganib sa clay. Kung si Alex Eong ay may dala kahit isang maliit na pisikal na issue, isang bagay na tahimik niyang inaayos, ang matalinong hakbang, ang responsableng hakbang, ay maaaring buong protektahan ang kanyang sarili bago ang Roland Garros. Sa halip na panganib na lumala ito sa Mau, Madrid. Ang senaryong iyon ay lubos na makatuwiran. Maipapaliwanag din nito ang katahimikan dahil kung minsan ang mga pinsala ay may kinalaman sa isang antas ng privacy na pinipiling panatilihin ng mga manlalaro, lalo na kapag hindi pa nila alam kung gaano kaseryoso ang isang bagay o kung gaano katagal bago ito malutas. Ang pangalawang posibilidad ay hindi gaanong klinikal at mas makatao. Ang bahaging ito ng pag-uusap ay may posibilidad na iwasan sa sports media dahil parang hindi ito gaanong konkreto kumpara sa isang pisikal na pinsala, ngunit ito ay kasing totoo. Si Alex Ayala ay 20 taong gulang. Siya ay naglalakbay sa pressure ng pagiging isang pambansang icon. Pinamamahalaan ang mga inaasahan na kaakibat ng isang mataas na ranggo sa karera, pinoproseso ang isang malaking pagbaba ng ranggo pagkatapos ng Miami, umaangkop sa isang bagong surface sa ilalim ng matinding pagsusuri at ginagawa ang lahat ng ito habang ang buong bagay ay nagaganap sa publiko. Ang WTA Tour ay hindi banayad tungkol sa alinman sa mga ito. Hindi ito mabagal dahil pagod ka. Hindi ka nito binibigyan ng tahimik na linggo para muling mag-calibrate. Patuloy lang itong gumagalaw. Minsan ang tamang desisyon, ang tunay na umatalino at may kamalayang panawagan ay ang umatras. Hindi dahil sa ikaw ay sira, ngunit dahil nakilala mo na ang pagpapakita sa 60% ay hindi nagsisilbi sa sinuman, lalo na sa iyong sarili. Kung iyon ang nangyari sa Madrid, hindi ito isang pulang bandila. Ito ay kapanahunan. Pero narito ang dahilan kung bakit nakakadismaya ang katahimikan, anuman ang paliwanag na totoo. Ang mga taong higit na nagmamalasakit kay Alex, ang mga tagahangang gumigising ng maaga para manood ng kanyang mga laban, ang mga batang babae sa Pilipinas, na nakikita ang kanilang sarili sa kanya, ang komunidad ng tennis na tunay na nakatuon sa panunood ng kanyang pag-unlad, may karapat-dapat sila. Hindi isang detalyadong medikal na ulat. Hindi isang press conference, isang salita lamang, isang linya, isang bagay na nagsasabing, ayos lang ako, o may inaasikaso ako, o kahit umalapit na. Dahil sa ngayon, ang kawalan ay pinupuno ng haka-haka at ang haka-haka ay bihirang maging mabait. Si Alex O ay may relasyon sa kanyang mga tagapakinig na higit pa sa karaniwang dinamika ng atleta tagahanga. Alam niya ito. Alam ito ng kanyang koponan. Na lalong nagpapahirap intindihin ang katahimikan. Ang masasabi natin ng may katiyakan ay kung ano ang magiging taya mula rito. Ang clay swing, Stuttgart, Madrid, Rome, Roland Garros, ang pinakamahalagang bahagi ng European season. Para sa isang manlalaro na nasa ni rango ni Alex,
Ang mga torneyong ito ay hindi optional na paghinto sa isang abalang kalendaryo. Ang mga ito ay mga pader na may dalang mabigat. Dito binubuo ang mga ranggo kung saan itinatayo o nawawala ang momentum, kung saan inilalagay ang pundasyon para sa may Grand Slam. Ang mga seeding ni Roland Garros ay tinutukoy ng ranggo at ang seeded posisyon ay nangangahulugan ng pag-iwas sa mga nangungunang manlalaro sa mga unang ilang round. Iyan ang pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na pagtakbo sa titulo at isang maagang paglabas. Sinundi Alexa Pon sa kanyang kasalukuyang ranggo na 40.4 ay sapat na malapit upang makapasok sa the top 32 na may malakas na pagtakbo sa Rome. Ngunit ang window na iyon ay hindi mananatiling bukas ng walang hanggan. Ang bawat torneyong napalampas ay mga puntos na hindi naipon, walang pag-unlad na nagawa. Kung malampasan din niya ang Rome Day, malaki ang pagbabago ng usapan. Hindi na ito tungkol sa isang aberya sa daan at nagsisimulang maging tungkol sa isang tunay na paglihis. Hindi maiiwasan ang mga iyan, kahit na halos ganoon. Ang mga manlalarong itinuturing na pinakamahusay sa mundo ngayon ay pawang may bersyon nito. Si Aryna Sabalenka ay nagkaroon ng mga pagsubok sa simula ng kanyang karera kung saan ang mga resulta ay hindi tugma sa talento at ang pressure ay parang nakakasakal. Si Coco Gauff ay dumaan sa isang panahon kung saan ang bigat ng inaasahan ay kitang-kitang nakaapekto sa kanyang laro bago niya natagpuan ang kanyang katayuan at naging kung sino siya ngayon. Si Iga Swiatek, kahit gaano pa siya kadominante, ay kailangang matutunan kung paano haharapin ang mga hinihingi sa pag-iisip ng pagiging paborito bago siya malayang makapaglaro ng maayos. Ang landas patungo sa tuktok ay hindi isang tuwid na linya. Hindi kailanman ganito. Ito ay puno ng mga sandali na eksaktong katulad nito. Mga sandali kung saan humihinto ang kwento, kung saan naputol ang trajectory, kung saan may isang bagay na pumipigil sa muling pag-calibrate. Ang mahalaga ay hindi kung nangyari ang paghinto. Ang mahalaga ay kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi pinag-uusapan ang talento. Hindi, hindi pinag-uusapan ang etika sa trabaho. Ang likas na pagiging mapagkumpetensya ay talagang hindi pinag-uusapan. Ang sinusulat pa rin ay kung paano niya hinarap ang kahirapan sa antas na ito, kung paano siya tumutugon kapag nabigo ang plano, kung paano siya nakabangon kapag nasira ang momentum. Susunod ang Roma. Kung lumakad siya sa clay na iyon kasama ang kanyang pangalan sa draw, nakikipagkumpetensya, nag-a-adjust, nakikipaglaban, kung gayon ang Madrid ay magiging ingay sa background. Isang linya sa isang mas mahabang kwento na nagtatapos sa isang lugar na mas maganda. Ngunit kung magpapatuloy ang katahimikan, kung magpapatuloy ang mga pagliban, lalakas ang mga tanong at liliit ang window. Naghihintay ang mundo ng tennis. Naghihintay ang mga tagahanga. At sa isang lugar sa kwentong ito, si Alex Ayala ay gumagawa ng isang desisyon na siya lamang ang lubos na nakakaintindi ngayon. Anuman ito, anuman ang nangyayari sa likod ng mga eksena, narito ang pag-asa na makuha niya ang damuras, espasyo at suporta na kailangan niya upang bumalik at ipaalala sa lahat kung bakit nila siya nagsimulang panoorin sa simula pa lang. Dahil kapag tama siya, kapag nag-click ang lahat at naglalaro siya ng malaya, agresibo at walang takot na tennis na nagparamdam sa Dubai na parang isang preview ng isang bagay na mas malaki, siya ay isang bagay na tunay na espesyal na panoorin. At mas maganda ang sport kapag siya ay ganap na nasa loob nito. Sa kanyang mga kondisyon, handang makipagkumpetensya. Iyan ang kwento ni Alex Ayala na gustong makita ng lahat na magpatuloy at hindi pa ito tapos, hindi man lang makalapit.